taong bayan. Sana hindi maganda ang gabi ninyo, yung mga namumunini sa mga pinaghihirapan nating buwis. Usapang Legal. Ang episode po natin ay hindi para sa mga naka-Rolls Royce. Hindi po ito para sa mga naka-Rolls Royce. Hindi rin po ito para doon sa mga kababayan natin na nangungurakot sa taong bayan. Ito po ay para sa mga ordinaryong mamamayan na nangangailangan ng impormasyon, dahil lumalaban ng patas. Usapang Legal. Dahil ang tanong po natin ngayon, paano nga ba makakuha ng tax declaration sa property na unregistered at undeclared pa? Dahil meron po tayong question, sabi po niya, Attorney, magandang araw po sa inyo. Tanong ko po tungkol sa may lupa na naiwan ng aming mga magulang na ngayon po ay gusto na sana namin maibenta. Ang problema ko po ay wala po atang tax declaration. Paano po bang aming gagawin? Naaabangan po namin ng Mr. Ko sa program. Matagal na pong nanunood at nakafollow sa DZRH. Usapang Legal. Thank you very much. Tulad po ng naipangako natin, ito po ay tatalakayin natin dahil sa request ng ating kababayan. Actually, hindi lang po siya yung nag-request na wala ko lang yung isang message. Hindi ko lang mahanap yung ibang messages pa na patungkol sa pag-declare ng property for the very first time sa kanila para sa tax purposes. Bakit nga ba kailangan ng tax declaration sa property? Unang-una, ito po ang pinag-uumpasahan, ito po ay isa sa mga requirements para makapag-apply tayo ng titulo sa ating property. Usapang Legal. Pangunahin po na requirement kapag ka mag-a-apply tayo ng title, kahit ito po ay for patent pa o kaya grant mula sa gobyerno o kaya naman para sa court petition for titling ng ating property, ang pangunahing ipapakita po yun pong tax declaration. Dahil sinasabi na nga po natin, yung tax declaration is an indicia of ownership. Usapang Legal. Ano nga po ba yung indicia? Ibig sabihin ng indicia o palatandaan, na ikaw ang nagmamay-ari ng property and you are holding the property in the concept of an owner. Ano nga ba ang ibig sabihin ng holding the property in the concept of an owner? Siyempre, patunay dyan yung pagbabayad ng buwis, at hindi mo mababayaran ng buwis kung wala kang tax declaration. Ayan. At syempre pa, yung ocean possession, open, continuous, exclusive, adverse, and notorious possession ng property. Usapang Legal. Ay di ba hindi mo naman babayaran ang buwis ng property na hindi naman sa'yo dahil gastos ito, pero kailangan po talaga nating magbayad ng buwis kahit masama ang loob natin. Bakit kanyo? Baka wala po silang manakawi. Usapang Legal. Yon ang malungkot. Napakasakit, Kuya Eddie. But anyway, yan po ang tatalakay natin, and anything related to tax declaration o usaping lupa sa DZRH Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat po ng nanunood, nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo. Pwede po kayo magpadala ng inyong mga questions bilang comment sa DZRH TV 4K live stream o kaya naman po sa DZRH News at DZRH News Television Facebook pages bilang comment. Usapang Legal. Magandang gabi po muna sa aming big boss, Sir Fred J. Elizalde, na regular na nanunood sa ating programa dahil gusto daw niya itong programang ito. Maraming salamat po at sa lahat po ng mga nanunood dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Sabay-sabay po nating alamin, yung matutunan yung mga provision, may provision ng batas at of course ang pwedeng gawin para makakuha ng tax declaration sa ating property for the very first time. For the first time. Hindi po yan. Ano nga ba yung kanta ng
May kantang for the very first, touch for the very first time pala yun. Ito naman, declared for the very first time. No? So, ibig pong sabihin na pinag-uusapan natin, yung walang titulo at wala pa ring tax declaration. Attorney, no? Imposible naman, wala yung tax declaration. Alam niyo po ba, wala pang 50% ng kabuuan ng mga lupain sa Pilipinas ang nakarehistro or naideklara na. Usapang Legal. Bakit? Yung iba po ay walang deklarasyon, walang registration, untitled. No? Dahil marami po dito, no, ay bahagi pa ng kumbaga ang pagmamay-ari ng estado, no? Hindi pa po nadideklara kahit pa sa pagmamay-ari ng specific na ahensya ng gobyerno. Usapang Legal. Anything na unregistered, undeclared ay part pa rin po ng propriedad, no, ng ating estado, ng state. Ayan. So dakuan po natin yung first question natin. Sabi niya yung tungkol sa lupa na naiwan ng mga magulang na yun ay gusto na nilang ibenta. Ang problema ay wala atang, hindi siya sure kung, yung tax declaration dahil anong daw po ang pwede niyong gawin. Ang tanong ko, ito po ba ay wala pa talaga, wala pa talagang declaration, wala pang tax declaration or undeclared for tax purposes, o ito po ba ay nawawala lang yung kopya ng tax declaration? Usapang Legal. So, dakuan po muna natin kung wala talaga, ibig sabihin undeclared, unregistered. Dahil may mga requirements po ito sa ilalim ng ating local government code. Unang-una po, yung affidavit of land ownership and possession. Sino ba ang nag-i-execute nito? Ikaw na may-ari na gustong magdeklara ng property for tax purposes. Ayaw man o hindi, kailangan mo ng tax declaration on your property because later on, kailangan mo po ito, no, together with the tax clearance para makapag-apply ka ng title sa property na iyong kiniklaim. Usapang Legal. So, naka-indicate din po dito sa affidavit na ito kung ilang taon ka na nag-o-occupy doon sa property. Maari po, no? Say for example, ako, nagka-occupy sa property 3 taon, pero binili ko ang property mula kay Sofia, no? Sa pamamagitan, for example, ng kung anumang deed of conveyance, no? Transfer of rights, deed of sale or assignment of rights, no? So isasama mo din po doon kung ilang na binili mo ang property sa pamamagitan ito, i-attach din po yung deed of conveyance o yung dokumento na nagpapatunay kung paano mo na-acquire ang property. Usapang Legal. At napakahalaga po ng magandang relationship with your adjoining owners. Bakit kanyo? No? Kasi yun pong adjoining lot owners, yung mga katabi ng lupa mo, ay kailangan po ang tulong nila. Meron pong affidavit na nagpapatunay, ako, si Sofia Gans, ako ang kapitbahay ako ang katabing lote, ako ang may-ari ng katabing lote ni Billy Domingo. So, ganun. No? So, kailangang patunayan doon, mag-testify ang kapitbahay mo. So, hindi mo pwedeng kaaway. Hindi pwedeng kaaway mo ang kapitbahay. Usapang Legal. Naka-indicate din po na siya po talaga nagmamay-ari dito. Siya po ay nakatira dito. Kung hindi man siya po ang regular na bumibisita dito mula pa noong X number of years. Kailangan din po ng barangay certification na talagang doon kayo nakatira. And later, ang kailangan din po ninyo, no, ng CTC or Community Tax Certificate. Kasi kapag notaryuhan, hindi po requirement ang sedula or Community Tax Certificate. Pero kailangan po ninyo ito kapag kayo ay mag-a-apply for tax declaration. Usapang Legal. Kailangan din po ninyo ng waiver of rights o kaya naman ay EJS or kung ito ay minana po ninyo o kaya ay deed of absolute sale kung nabili ninyo ang property o kaya deed of donation or anumang dokumento na nagpapatunay kung paano ninyo na-acquire ang
property. Usapang Legal. At syempre pa, before we pause for commercial, 2 pa at 3 pa, kailangan po ninyo ng sketch plan at with certification mula sa CENROS, Community Environment and Natural Resources Office, o kaya naman ay Penro Provincial Environment and Natural Resources Office, na nagsasabi doon na ang property is alienable and disposable. Ibig sabihin, maari talagang applyan ng titulo. At of course, meron pang isa. 2, sworn statement na nagsasabi doon kung saan dinideklara ninyo yung detalye ng property at cedula and valid identification. Yon ang kailangan sa pag-a-apply ng tax declaration or pagdi-declare for the very first time ng inyong lupa. Usapang Legal. Ayan, mayroon pa pong mga questions related to that at palalawakin pa natin ang ating talakayan sa atin pong pagbabalik. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi muna sa lahat ng mga hindi nangungurakot, hindi nagnanakaw ng pera ng taong bayan, pera na din sa mga Nepo babies na gumagamit ng pera ng taong bayan para sa luxury. Magandang gabi sa iyo, Gemma RSS, Magdalena Martin. Magandang gabi, Luz Seco, pinsan ko po ito. Marlene Mariposque, magandang gabi din sa iyo, Violeta Montecalvo Zambrano, Eduardo Narvaez, Jericho Ferrer. Gayon din sa iyo, Gael Enriquez, Henry Dolohan Saz, Botolan Sambales, gayon din sa iyo, Jinky Kabayan, Porle Andrade, Maricor Angeles, Tita Ami Miraflor Garcia, at maraming iba pa. Gayon din, Agustin Villarta, Bixby, ay matagal kang nawala, Bixby. Magandang gabi din sa iyo, Chiquito, at Errol Garol, at maraming iba pa. Magbabalik pa po, or Melvin Letrodo ng Santa Fe, Leyte, at Merville. Magandang gabi sa inyong lahat. Usapang Legal. Magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasamang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco, tinatalakay po natin kung paano nga ba makasecure or makadeclare ng ating property for tax purposes. Bagaman po at masama ang loob natin sa pagbabayad ng buwis dahil sa mga napapanood po natin sa Senate at Congressional investigation, wala po tayong lusot, kundi magbayad otherwise. Marami pong maaaring mangyari sa property. Maari pong mawala sa atin ang ownership ng ating property. Usapang Legal. Kaya't sa ayaw at sa gusto man natin, kailangan nating i-declare ang ating property for tax purposes at bayaran. After nito, bayaran ang amilyar taon-taon. Dahil ito pong buwis, ito po ang lifeblood ng ating gobyerno. Ito ang nagpapairal, nagpapatakbo ng ating gobyerno. Ginagamit po ito sa mga proyekto ng gobyerno. Kasama na din po yung mga ninanakaw ng ibang mga opisyal ng gobyerno. Usapang Legal. Unfortunately, masama man sa loob natin. Okay, kanina yung last na binanggit po na, pangalawa sa last, na binanggit po natin yung sworn statement. Ano ba ang pinagkaiba? Kasi may question na kagad dito, nasa ano ba yun? Ano ba ang pinagkaiba ng sworn statement at affidavit? Bagaman po, at in essence, pareho lamang sila na sinumpaang salaysay. Yun pong affidavit ng bali 3 affidavits po ito. Affidavit of land ownership and possession, na ini-execute noong nagsasabi, nung nag-a-apply. Pangalawa, yung affidavit ng kapitbahay o yung adjoining property owner. At pangatlo, yung sworn statement. In essence, yung sworn statement, affidavit din po ito. Kapag nagsinungaling ka dito, maari kang maparusahan ng perjury, isang kriminal na pagkakasala or kriminal na kaso. Usapang Legal. Pero yung sworn statement na binabanggit po natin dito, ito po ay usually merong form ang municipal or city assessor's office na i-fill out. Na may mga form na nasusulatan lamang po ninyo, i-fill out lang po ninyo. Pero doon sa latter portion, sa baba noong form na ito, ay sinasabi po nito na pinanunumpaan mo na tama
totoo, to the best of your ability at sa iyong pagkakaalam, yung mga impormasyon na i-provide mo dito. Ngayon, yung sworn statement, no, na binabanggit po natin para sa pagka-apply ng tax declaration or for tax declaration purposes, nakalagay po dito yung value ng property. Attorney, ako ba ang magsasabi ng value? Hindi. Ikaw lang yung magdideklara ayon sa fair market value or zonal valuation na nakasaad po doon sa kung anumang revenue district kayo na bibelong. So you can check the revenue district ng kung saan na bibelong yung property niyo dahil doon po naka-indicate, no, yung presyo doon sa property ninyo. So more or less, no, times halimbawa per square meter, sabihin na natin 1,200 per square meter, depende po sa kung gaano kalaki yung property niyo, ilang square meters, i-multiply po ninyo. Ganon pag-identify. Usapang Legal. Huwag po ninyong dadayain o kaya naman nasasabi, dideclare ko lang ito kalahati, madodouble check din po ito. Ngayon, meron din pong pangangailangan na ideklara, no, yung halimbawa merong improvements, no? Mejoras ang tawag doon. So, yung improvements doon sa property. So, pwede po hindi po ninyong pwedeng sabihin na wala itong improvement, no? Bakit? Kapag ka may bahay, pwede pong i-double check, no, ng ating city or municipal assessor. May Google Maps na ngayon pag nag-appear doon na meron palang bahay, no? Di ba pinanunumpaan? So malaking problema po ito. So wag pong dadayain. Usapang Legal. Well, hindi naman tayo mga politiko at hindi naman tayo contractor sa gobyerno sa mga flood control projects. So hindi tayo mandaraya, no? Anyway, at hindi rin dapat na nandadaya yung mga nasa gobyerno lalo na, no? Tapos sasabihin din po ninyo, anong klaseng lupa ito? Anong classification? Although makakakuha po kasi kayo ng barangay property classification mula sa DENR. Ayan. Tapos paano rin po, no? Paano ninyo nakuha yung property? Ano yung boundary? So more or less meron ng technical description doon sa property. Usapang Legal. Kasi di ba kukuha na po dapat po meron tayong survey doon sa property. So dapat meron na din tayong technical description na nakalagay po doon sa sworn statement po ninyo. Ayan. So yun po. Kung halimbawa po doon sa question sa first question natin, talagang wala namang tax, hindi pa na-declare for tax purposes ang property. Usapang Legal. Ang tanong ngayon ay, attorney, paano naman kung meron na po talagang tax declaration, nawawala lang, no? Kasi may pagkakataon, di ba? Nawawala, nami-misplace, nasunog, inanay, ano pa ba? Kung ano man, no? Dahil burara tayo. Na-misplace lang talaga. Pero, no, pwede naman po kayong makapag-request, maka-retrieve ng tax declaration. Yan. Pwede po kayong mag-visit sa local assessor's office, whether it's city or municipal assessor, at pakita yung proof of ownership. Meron pong form na pwedeng i-request at may babayaran po. Mura lang naman ang bayad dito. Usapang Legal. Meron din pong option for digital recovery of yung tax declaration. Pwede po, no? Kagaya nun sa Paranakyu, no? Nakapagbayad ako ng milyar online, no? Nakapag-request din po ako ng kopya ng tax declaration online. So tingnan po ninyo sa inyong local government unit, sa city or munisipyo ninyo. Marami po sa mga syudad ay meron ng ganitong opsyon, digital na pamaraan sa pagkuha ng kopya ng tax declaration. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Hilaria Pagunuran, Angelina Palekbar, Ramel Livid, dyan sa Muñoz, Nueva Ecija, at Aldos Villamater, at gayon din sa iyo, Jerry Tarala, Magdalena Martin, Jinky Porle Andrade, and syempre Kenneth Arevalo. Magandang gabi din sa iyo, Bob Banong, at yung iba pa, Andy Bonita. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal.
binabanggit ko yung mga nagpapakita dito sa ating mga platforms, no. Padala po, pag mag-message din po kayo, mag-comment din po kayo para mabanggit din natin ang inyong pangalan. Magandang gabi po sa inyo, Celso Ferrer ng Bacoor, Cavite. Ito yung husband ng nasuki natin, husband ng kaopisina namin, pero suki po natin yung kanyang husband, si Ginoong Celso Ferrer dyan sa Cavite. At happy birthday sa iyo. 90th birthday ni Tio Femio Seco. Yan po ay kapatid ng tatay ko. Happy birthday po sa inyo. Usapang Legal. Next question please. Ayan, RHTV. Ayan. Good PM po, attorney. Paano po ang gagawin pag nawala ang record ng tax declaration at titulo kasi ang lupa may lola pa ang mother ko, matagal na din naasikaso. Ano pong ibig sabihin nito? Nawala po yung tax declaration. Ayan, pwede po kayong mag-retrieve either digitally or ma-retrieve po ninyo or mag-apply po kayo ng panibago na kopya mula po sa City or Municipal Assessor's Office. Usapang Legal. Siyempre, kailangan po ninyong patunayan na kayo ang may-ari nito, no? Kung anumang dokumento na meron kayong pinanghahawakan. Pwedeng waiver of rights, pwede yung deed of sale, pero ito po ang suggestion ko sa inyo. Kung meron na po kayong kopya, no? Kay title man yan o yung meron kayong deed of sale o kung ano man, maganda po na magkaroon kayo ng digital copy. So paano po ninyo pwedeng gawin, no? Ang pwede po ninyong gawin, picture na ninyo or scan, i-save na po ninyo sa inyong email o i-maintain na copy sa inyong hard drive, no? At pakaingatan o kaya sa cloud, no? Para po kahit papaano kung mawala man ang kopya ninyo, pwede po ninyong matrace kung kanino kayo nagpanotaryo at makaka-request po kayo ng certified true copy mula doon sa notary kung ito po ay kung ano man yung document ninyo. O kung halimbawa po, matrace din ninyo kung ano yung tax declaration number ng inyong property. Usapang Legal. Next question please. Okay, attorney, mayroon lupa. Mayroon pong lupa ang tatay ko na ang kanyang tax deck ay 1972 pa. Nagpunta po ako sa assessor's office para apply po ng bagong tax deck, ay hindi daw pwede kasi timberland daw po yun. Ano po ang pwedeng gawin? Usapang Legal. Sabi na ano daw ang pwede. Pwede. Ano po ang pwedeng gawin? Ayan. So, take note lamang po yung mga wrong spelling, maling kung ano man. Basta nakukuha po natin yung context, no? Yung gist ng question, yun po ang importante, no? Hindi po natin ini-edit yung mga questions ninyo, ini-screenshot ko lang po. Kaya disregard yung mga wrong spelling. Although I encourage you, dahil marami po ating mga kabataan ngayon, di marunong mag-spell. Requirement ko, pag nagme-message ang mga pamangkin ko, ma-segue ko lang, no? Para din training nila na, kung meron kayong concern sa akin, gusto nyo kong kausapin, tamang spelling. Ugaliin po natin parang ating mga kabataan hindi naman lalong nalulugmok dahil mahalaga din po na matuto tayo ng tamang spelling. Usapang Legal. Pero anyway, puntahan po natin yung question niyan, no? Yung may tax declaration 1972 pa. Pero pagpunta sa assessor's office, ay sabi timberland. Ano ba ang problema nito, no? Timberland po 'yon. Ibig sabihin forest land. Alam niyo po ba na ang timberland, forest land, national parks ang ating mga military reservation, no? Ito po ay nananatiling pagmamay-ari ng estado dahil ito po ay mga hindi alienable, hindi disposable. Ibig sabihin, hindi po ito capable of private ownership and therefore hindi talaga ito nai-issuehan ng tax declaration. Usapang. So ang tanong ngayon, paano siya na-issuehan ng tax declaration? Bakit meron siyang tax declaration noon at biglang nawala? Maari po itong na-cancel because, no, ang DENR po ang nagsasabi kung ito ba ay alienable or disposable, no? So hindi po ibig sabihin tinaniman na ito ng mga coconut, coconut ng nyog. Tinaniman ko na ito ng mga kung ano man, no? May mga pananim na ito, sinasaka ko na ito. Hindi po yung use ang nagsasabi kung ano ang classification ng lupa o kung ito ay alienable o disposable. Ang gobyerno po ang nagsasabi. Pero hindi po ang assessor's office. Ang nagsasabi po nito ay actually ang DENR. At ito po ay nagkakaroon lamang ng reclassification into alienable from
being inalienable and indisposable, or from being land of public domain to alienable and disposable sa pamamagitan po ng Pangulo, no? O kaya ay ng legislative action, no? So hindi po ito basta-basta naku-convert o nare-reclassify. So kahit pa sinabi mong ay ito po ay naging taniman na, may bahay na nga po ako dito, hindi po ito automatically naku-convert at wala rin pong kapangyarihan ang assessor's office na i-reclassify ang lupain. Usapang Legal. So maari po, since it is classified as forest land or timberland, ay hindi po ito talaga mai-issuehan ng tax declaration. Maari pong nagkaroon ng pagkakamali at itinama na at kinansel na ang inyong tax declaration. So this is what you can do. You go to DNR at Penro, ipa-double check po ninyo kung ano talaga ang classification ng lupain. Usapang Legal. Okay, next question please. Yung tax declaration po ay deceased na ano yun? Na at ang hindi po namamatay ang tax declaration, ano? Na ang claimant, ibig sabihin yung may-ari, yung ibig sabihin yung tao kung kanino na-i-declare ang property at yung claimant ay patay na din. At may nagpunta sa amin na nagsabi sila daw ang may-ari ng lupa pero hindi sila naka-name sa tax declaration. Papaalisin daw kami. Wala sila nakatira dito sa lupa. Kami ay 30 years na nakatira. Usapang Legal. Ano daw po ang kanilang pinanghahawakan, no? Ano daw po ang kanilang basihan kung paano nila nakuha sinasabing sila ang may-ari. Huwag po kayong aalis, no? Dahil unang-una, kung kayo ay may tax declaration, pagkatapos kahit wala pa kayong tax declaration, kung ang nagsasabi wala namang pinanghahawakan o kung ano man, kasi pwede akong pumunta sa property ni Billy Domingo, sabihin, ako ang may-ari niyan. Pero wala naman akong pinanghahawakan, no? Kung kayo po nakaposisyon sa property, huwag basta-basta aalis, maliban na lamang kung merong title o merong tax declaration at kayo ay wala man lang ni anumang pinanghahawakan na patunay na pagmamay-ari. Usapang Legal. Kapag ka po ganyan, antayin po ninyo na merong court order muna, no? Huwag kayong basta-basta aalis, lalo na kung kayo po ay matagal na nag-o-occupy, maliban na lamang kung talagang kayo ay illegal na nag-occupy dyan sa property. Usapang Legal. Next question please. Ayan, may titulo po sila papa pero ang tax deck ay nakapangalan pa din sa lolo ko. Hinahabol po ng mga anak ng kapatid ni lolo. Ang tanong, no? May title na sila Ano ang basihan ng kanilang paghahabol? Kasi kung may title na, take note po yun pong titulo is presumed. Meron pong automatic presumption na totoo, legit ang title. Ang title, Torrens title po ay indefeasible, hindi na batatalo, hindi nagagapi, no? Ng anumang dokumento, maliban na lamang kung ito po ay napatunayan na na-issue dahil sa panluloko, panggagancho, may nagkaroon ng deception or fraud. Usapang Legal. Ayan. Next question, please. Ang bilis ko, ano? Ayan. Pwede po ba ako pa-annotate sa tax declaration ng claim ko? May iba po kasing tax deck sa lupa at doon po sila nakatira at nagtanim po ngayon. Usapang Legal. Nagpa-tax deck sa lupa. Paano mo nasabi na ikaw ang may lupa? Na ikaw ay ang may-ari ng lupa? No? Ano ang pinanghahawakan mo? Kasi ang sinasabi mo, may nakatira sa property, yung nakatira sa property ay may tax declaration din. So, ano ngayon ang pinanghahawakan mong karapatan? So, para mo pa-annotate, anong dokumento ang meron ka? Take note, kung merong tax declaration ng isang tao at siya rin ang occupant, no, malaki ang kanyang tsansa na makapagpatitulo or kanyang pamumosisyon ay tuloy sa pagpapatitulo ng property. So,
Yun ang kailangang patunayan. Usapang Legal. Pangalawa, no, yun pong tax declaration normally ay hindi po ina-annotate. Normally wala pong annotation. Ang annotation ng claim ay doon po sa title ng property. Doon sa dokumento in the possession in the possession of the Register of Deeds, no? So kung untitled, unregistered ang property, malabo yung pagpapa-annotate doon sa tax declaration in the possession of the assessor's office. Usapang Legal. Again, ang proper venue for annotation of your claims ay nandoon po sa Register of Deeds, sa titulo ng property. Magandang gabi sa iyo, Orsolita Arago. Magandang gabi sa iyo, Hil Ocampo. At syempre pa, no, si Valentino Milena Poncia. May utang din akong bagbate kay tawag doon, kay Peter Lynn Sanchez dyan sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Good evening po, attorney. Ako po si Talin Picard, taga Tagaytay. Tulungan niyo po ako sa problema ng lolo ko na pinahiram ang title sa pamangkin sa ahente. Ipapasirox daw, pero hindi na bumalik. Nagpagawa ng affidavit affidavit of loss ang mother ko. Nagpagawa ng affidavit of loss ang mother ko, nasabit na sa RD. After several months ay may annotation sa title na nasa kanya ang titulo, pero hindi namin kilala yung nagsabit sa RD. Ano po ang aming gagawin para makabalik sa amin ang title? Ayan. Usapang Legal. Para po mabalik ang possession, no, ng physical copy ng title, una, magpadala po kayo ng demand letter. Pangalawa, kung hindi man, pwede po kayo magsampa ng kaso sa korte for specific performance for the surrender ng copy ng title. And isama niyo din po ninyo sa prayer na kung hindi iso-surrender, no, kung hindi iso-surrender ang kopya ng titulo ng property, ay ipag-utos ang cancellation nito, ipag-utos sa Register of Deeds ang cancellation nito at magpag-i-issue ng panibagong title. Usapang Legal. Yan. So, mag-execute na din po kayo ng dokumento na kapag ka po kayo nag-file ng petition sa korte for specific performance, ipa-annotate po agad ninyo doon sa Register of Deeds, no? Para po kung sakasakali meron pong mga transaction on the property, tapos i-indicate po din ninyo doon na hindi rin totoo yung sinasabing affidavit or kung meron halimbawa pinapakita na special power of attorney na hindi totoo ito. Yan. Usapang Legal. Yan ang problema po. Wag po kayong magpapahiram ng kopya, no, ng titulo ng property. Bakit kanyo? Napaka-risky po nito, no? Dahil dito po nag-uugat yung mga fraudulent transactions, no? Dito po nag-uugat yung mga pagnanakaw ng lupa, pag-aangkin, pagkakamkam. Kung halimbawa po merong ahente, mag-issue lamang po kayo ng mag-issue lamang po kayo ng special power of attorney, pero wag kayong magpapahiram ng kopya ng titulo, na especially the owner's copy, no? Kung sakasakali naman po na kakailanganin yung kopya o photocopy ng title, bigyan nyo. Huwag kayong magpapahiram. Bigyan nyo ng copy. Tapos lagyan na rin po ninyo ng stamp na for purposes of kung ano man, no? Sa inyong i-issue na copy, photocopy ng title. Yan. Usapang Legal. Romel Livit, sabi niya, tuning in mula sa Muñoz City, Nueva Ecija. Aldos Villamatar, magandang gabi sa iyo. Ronaldo Bakiran, magandang gabi. Sabi ni Madeline Belocora, sabi niya, good evening po, attorney. Tanong ko lang po, yung CLT po ba ay malilipat po
po ba sa ibang pangalan kahit wala namang pirma ng mga kamag-anak at inilipat po sa pangalan ng apo? Kailangan po na may linking document. Hindi po basta-basta nililipat. Certificate of land, po ba certificate of land transfer? Yun po. Kapag ka may CLT, land transfer, pwede po talagang mailipat doon sa tawag doon. May karapatan po yung pinaglipatan na mailipat din po sa iba later on, no? If yun po ang itinatanong ninyo. Pero kung wala pong pinirmahang dokumento yung pinaglipatan, no? Halimbawa ako, meron akong nilipat sa akin yung property, la title sa akin yung property, tapos gumawa ang kung sino man, no? Without my consent or without my signature, malabo po yung mailipat doon sa kung sino mang sa another party yung property without my knowledge, consent, and signature. Usapang Legal! Okay, magko-commercial po muna tayo. We still have so many questions dahil meron pong tanong dito. Marami pang questions. Sasagutin po natin sa ating pagbabalik. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Nagbabalik po ang DZRH, Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin pag-apply ng or pag-declare ng property for tax purposes. Ayan. It presupposes na wala pa pong titulo ang property at wala pa rin pong existing tax declaration on the property. Usapang Legal! Magandang gabi po muna, Iton Bulalayaw. Gayon din sa'yo, Cherry Teray. Oy, Miss Cherry, dyan sa Lopez, Quezon. Magandang gabi po sa inyo. Chris Nalasa de Solo sa Caloocan City. Si Ronald Bakiran, Christine Egay, Evitz Escueta, Mary Grace Caberte. Gayon din sa'yo, Magdalena Martin. Sabi niya, matasagot na daw yung tanong niya, no, sa isip niya. Mula ito po ay Gagalangin, Tondo, Manila. Magandang gabi po sa inyo. At before we proceed doon sa mga na-screenshot ko, magsasagot ako ng ibang mga questions muna dito sa ating comment section. Sabi niya, itong si Christine Egay, tatanong niya about sa lote na nabili niya ng hulugan. No? Yung nagbenta, siya talaga yung tunay na may-ari, pero ang lote ay hindi nakapangalan sa nagbenta. Nakapangalan pa po sa pamangkin. Ano po ang pwedeng gawin? Okay. Yun pong property na nakapangalan, kasi ganito po, kung kung kanino nakapangalan sa ang property, yun po dapat ang magbibenta. So kung makakausap po ninyo yung pamangkin, kung kanino nakapangalan ang property, di yun pong pamangkin ang dapat na mag-execute ng deed of sale, pabor sa inyo. Ngayon ang sasabihin ninyo, yun pong iba po ang totoong may-ari nito, kumbaga ay held in trust or merong constructive trust, no? Merong constructive trust sa pagitan noong totoong may-ari at noong kung kanino na ipangalan yung property. Pa-execute na lang din po kayo ng waiver of rights, no? Doon sa kung kanino talaga, kung sino talaga ang totoong may-ari. So bali dalawang document, para din ma-ensure ninyo na ito pong totoong may-ari ay hindi na magkiklaim or hindi maghahabol sa property. So again, ang deed of sale ay sa pagitan noong pamangkin na siya sabi niyong registered or owner on record at saka may waiver itong totoong nagmamay-ari. That way, hindi na po kayo magka-problema later on. Usapang Legal! Okay, so Miss Christine Egay. Now, next question is si Erwin Fanio. Ang sabi po niya, yun pong medyo may kahabaan, yung lupa na nabili ay dati ng may title at naipagbili ng isang kumpanya at dahil ang may-ari ng kumpanya ay foreigner, ito po ay wala na po sa bansa at nung iniwan, okay,
na iniwan ang lupa ay pinasok ng mga tao at ginawang taniman for agriculture. Ngayon po, sa tagal na po ng panahon, mga 20 years above na po, binenta naman po ang lupa sa ibang mga tao. Ngayon po, ang tao po na nakabili ay sitayuan na ng bahay. Ang problema po ngayon, ang mga nakabili pumunta po ang mga taga-NGCP at madadaanan daw ng kanilang project. Ang sabi po ng mga taga-NGCP ay babayaran daw po ang gastos sa pagpapatayo ng bahay, pero ang lupa po at mga tanim ay hindi po babayaran. Ano po ang pwedeng gawin? Siyempre, ganito po kapag ka po ang property ay hindi nakapangalan doon sa owner, kagaya ng sa inyo, buyer kayo, nasaan po yung deed of sale nito? Ang mangyayari po kasi dyan, subject doon sa, kasi ganito, kapag ka bibili kayo ng property at naka-mother title, ibig sabihin po, iisang property pero sinubdivide, kaya portion lang ang nabili ninyo. Dapat meron kayong pinanghahawakan na kopya ng title ng property. Bakit kanyo? Kapag ka po mag-a-apply kayo ng title para dun sa specific portion na property na nabili ninyo, kailangan po ninyong isurrender yung mother title o yung original owner's copy of the title. Without that, hindi po kayo mai-issuehan ng bagong title. Ang tanging magagawa po ninyo kapag wala kayong kopya nito ay maipa-annotate doon sa mother title na yung portion na ito ay nabili na ninyo. So dapat po kayo makipag-coordinate sa NGCP. Mapatunayan po ninyo na nabili na ninyo ang property at I hope na meron kayong copy ng meron kayong owner's copy ng title, because that should be part of your documents from the seller. Usapang Legal. Kung hindi naman, ay mag-demand po kayo. Sulatan po ninyo ang seller na ang kumpanya na mai-turn over sa inyo. Pwede po kasing gawin ninyo kayong mga nakabili dyan, magsama-sama po kayo na sumulat, para ma-release yung owner's duplicate copy. Ayan. So, yun po. Now, as to sinasabi ninyo, yung improvements lang ang babayaran, mali po yun. Dahil nabili na po ninyo ang title, nabili na po ninyo ang property. Usapang Legal. Kailangan lang pumapatunayan na nabili na ninyo at kayo ang nagmamayari. Kasi kapag ka po ang isang tao ay occupant, maliban na lamang kung siya ay professional squatter, kapag ka occupant siya ng isang property na pagmamayari ng iba, yung improvements na inintroduce nitong nag-occupy na ito ay kailangan bayaran din po ng gobyerno kapag gagamitin for public purpose. Usapang Legal. Meron pang mga questions dito. Tingnan po natin. Ano po yung question ninyo ulit, Ma'am Magdalena? Or next question please, RHTV. Attorney, paano po yung sa aming lupa? Doon na po kami ipinanganak, nakaasawa at tumanda. Medyo napabayaan po yung pagbabayad ng amilyar. Ngayon po ay may amnesty. Gusto na namin magbayad, pero napag-alaman namin na mayroon na pala nakapagbayad at ginamit niya para maparehistro ang lupa. Hindi na po namin maayos dahil nakarehistro na po. Ano po ang pwede po namin gawin? Usapang Legal. Ang tanong po nito, paano po na-acquire noong nakapagpa-title? Kasi kung halimbawa po itong property na ito ay na-auction sale. Bakit? Sabi, hindi nyo nabayaran ng amilyar. Kasi after 36 months, na hindi nababayaran ng amilyar, yon pong assessor's office mag-i-issue ng notice of delinquency. Yung notice of delinquency, pag dinedma po ninyo, magkakaroon na po ng sort of for sa mortgage ang tawag dito foreclosure, but sa mga pagganito pong pagkakataon, pag dinedma po ninyo, isusubasta ng local government unit yung property na ninyo para yun po ang ipangbayad doon sa buwis. Kaya napakahalaga na once na makatanggap kayo, kung hindi nababayaran ang amilyar, once makatanggap kayo ng notice of delinquency, wag po ninyong dededmahin, because ang sunod niyan,
auction na. Pero kaya lang, may pagkakataon po na hindi nabibigyan ng notice ng auction ang property owner. Yun naman po ay ground para din naman deklara na void ang naging auction sale. Usapang Legal. So, tingnan po muna ninyo kung paano nakuha. No? Baka kasi nabili niya sa auction sale. Tapos, di ba, meron pong 1 year na redemption period. Laglagpas na din yung 1 year redemption period. Hindi pa rin po ninyo binayaran. So, yun. Yun po ang kailangan ninyong malaman. But, kung wala pong notices, no? Maari po itong maari ninyong gamitin ito yung lack of due process para una mabawi po ang property, maipadeklara yung void yung naging foreclosure at yung auction, pero kailangan pa rin po ninyong bayaran yung amilyar and of course yung mga ang tawag doon yung mga penalties and interest. Usapang Legal. Anyway, ang bilis po ng oras. Magandang gabi sa iyo, Ramel Maluto, at maraming iba pa. Pasensya na, hindi ko po natapos yung mga questions. Ang dami pa kasing mga questions. Sheila Arbes, sasagutin natin yung question mo on Thursday. Nakasama ko po sa kabilang side si Billy Domingo at mga taga DZRH News Television. Thank you very much. Magsama-sama po ulit tayo, Aunt May, sa Thursday. Same time, same station, same social media platforms. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag